Yo mga tropa, kung tingin mo boring ang history, Kanto Chronicles got you! Dahil ngayong episode, maglalakad tayo sa nakaraan na parang naglalakad sa anime opening scene. Presenting Top 5 sinaunang Pinoy warriors na parang anime characters ang buhay. Mga kwento na may plot twist, may power up, at syempre, pang final boss ang laban. Ready ka na? Tara na pre! Ang una sa ating listahan, si Tamblot, ang mystical warrior priest ng Bohol. Babaylan siya. Healer, spiritual leader at spellcaster ng tribo. Noong 1621, pinangunahan niya ang rebellion para ipaglaban ang native faith nila kontra sa Spanish friars. Think, Doctor Strange meets Itachi pero nagbibisaya. Hindi lang espada, may spells, forest spirits, at lightning attacks. Parang anime art kung saan ang bida ay isang misunderstood shaman. Sumunod naman ang OG ruler ng Maynila na hindi basta-basta nagpaalipin. Raha Sulaiman, may armor, fleet, at final boss vibes. Nang dumating ang Kastila, ang sagot niya, we bow to no one. Boom! Naval battle mode. Parang One Piece War arc. Burning ships, cannons, warriors in boats. Pero this time, sa Pasig River. Ikatlo sa ating listahan si Dagohoy, ang stealth king ng history. Dahil lang sa hindi inilibing ng Praile ang kapatid niya, gumawa siya ng rebellion na tumagal ng 85 years. Generational vengeance arc, Naruto style. Nagtayo siya ng lihim na komunidad sa bundok, parang hidden village ng Bohol. May mga guerrilla attacks, traps, stealth missions. He's the original Shadow Warrior. Next on our list ay ang lelouch sa history natin. Siya yon, Sultan Kudarat, isang tactical genius, warrior and political mastermind. Hindi lang siya lumaban, pinag-isa niya ang mga tribo sa Mindanao para sa isang solid alliance. Quote niya, "You are like young trees, you will be cut down." Angas, di ba? Parang kalaban sa anime na secretly siya pala yung bida. Fortresses, war councils, surprise counter-attacks. The guy was untouchable. At ang top 1, the OG, the legend, the first colonizer slayer, si Lapu-Lapu, warrior chieftain ng Mactan. Wala siyang baril, wala siyang armor. Pero nung bumaba si Magellan sa beach, boom! Finish na! One kampilan slash to rule them all. Isipin mo si Saitama, pero may coconut armor at island setting. Literal na beach episode na may bloodshed. Mga tropa, huwag niyong sabihing boring ang history. Cause with the right storytelling, our ancestors are anime-level legends. Kaya kung trip mo to, like, share, at subscribe para sa mas maraming kwentong Pinoy na parang shonen anime. Comment below, sino pa ang dapat mapasama sa next episode? Gusto niyo ba ng What If Philippine History was an anime series dito sa Kanto Chronicles? Ang bawat kanto may kwento at ang history natin pang epic arc, di ba?